What's up guys? Welcome and welcome back dito sa ating YouTube channel. Kuya Rolls po, ang inyong lingkod. Isa pong registered nurse, isa pong cook, rabitero, and motorcycle rider. And some of my friends call me Jack of all trades. Ayan. Ang channel na ito ay nag-upload ng mga videos regarding sa rabbitry, travel vlog, DIY, motovlogging, and cooking. Kapag bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, please do subscribe, like, share, and hit that notification bell button para ma-inform ka sa mga bago pang mga videos na i-upload natin. Okay? Sa video na ito ay sasagutin natin ang tanong na mahirap nga ba mag-alaga ng rabbit? Sa pag-aalaga ng rabbit, meron tayong tinatawag na self-directed learning or SDL. So yun ang isa sa mga kailangan gawin mo kung gusto mong mag-alaga ng rabbit. Okay? Ano nga ba ang SDL? Ito ay pagkakaroon ng sariling sikap para mag-aral, matuto sa pamamaraan ng pag-research, no? Gamit ang internet. Yan. Pwede ka mag-research through Google, pwede ka rin mag-research sa mga FB page, FB groups, yan. And also sa inyong mga kaibigan, yan. So makakagather ka ng information. And most especially sa mga YouTube channels. Tulad nitong YouTube channel natin. So, marami kang matututunan at marami na tayong mga videos regarding sa gabay sa pag-aalaga ng rabbit. So, better check that out. Okay? So, nandito lang sa baba yung mga topic na paniguradong makakatulong sa pag-aalaga mo ng rabbit. Okay? So, ano-ano nga ba ang mga dapat mong alamin sa pag-aalaga ng rabbit? Number one is yung natural habitat or yung natural na nature ng rabbit. Tulad halimbawa ng ang rabbit pala ay very territorial in nature. So, especially yung doe, yung babaeng rabbit, mas territorial siya kaysa doon sa buck or sa lalaking rabbit. No? So, doon mo malalaman bakit nga ba kailangan paghiwalayin natin. They reach the age of 2 months, mostly kahit magkapatid yan, nag-aaway pa rin yan. So meron akong rabbit dito na siya yung pinakamalambing, siya din yung pinakamasungit. So very territorial. Pag tinabihan mo siya ng ibang rabbit, talagang aawayin niya. So yun ang dapat mong alamin. Number 2 is yung body language nila, no? Makikita mo through your observation. Makikita mo na bakit kaya matamlay ito? Bakit kaya lagi siya nakahiga? O bakit lagi siya nandun sa sulok, nakamukmok? So possible na meron siyang nararamdaman na sakit sa katawan or na-stress na pala siya o naiinitan na siya. So yun, diba? So body language is very important na malaman mo. Alright? Number 3 is yung food intake. So ano ba yun? Yun yung mga pagkain na pwedeng ibigay sa rabbit. No? Tulad ng pellets, ng grass. Yan. So, be careful sa pagbibigay ng grass dahil madalas ito ang nagiging sanhi ng pagkakaroon nila ng diarrhea. So may mga tamang procedure na ginagawa sa pagbibigay ng grass. Tulad halimbawa na kailangan hugasan mo itong maigi at i-air dry. Okay? Bago ibigay sa rabbit. Yung mga fresh leaves naman,
Yun, tulad ng oregano. Yan. Kailangan hugasan mo siya ng maayos at tsaka mo siya ibigay. So, may mga sequence yan, no? Kung kailan mo siya ibibigay. Hindi pwedeng araw-araw. Alright? So, minsan every other day. Okay? Number 4 is, when is the best time to feed? No? Kung kailan ka magpapakain ng rabbit mo. So, meron tayong mga separate videos regarding dyan sa mga topic niya. So, please do watch that video. So, kailan nga ba? Siyempre, sa gabi. Tuwing malamig na ang panahon. Okay? Dahil mataas ang appetite nila pag malamig ang panahon. Dahil isa sa nature nga nila, galing sila sa malamig na lugar. Okay? So, yun. Number 5 is type of environment. So, anong bang environment sila nabubuhay? Okay? Siyempre, sa hindi mainit, hindi maingay, hindi mabahong lugar. Yun. Number 6 is, ano nga ba yung mga basic na kailangan meron ka sa pag-aalaga ng rabbit? So, syempre, dapat meron kang mga first aid medicine. Tulad ng halimbawa, yung Arceflora. Yun, napakabisa nun. Then, pwede ka rin maghanda ng Alcivit, vitamins for supplement, and dextrose powder. Yun, pwede kang gumamit nun. So yan, kailangan meron ka nakahanda kasi hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari, no? Sa yung alaga ng rabbit. Okay? Number 7 is, kailangan mo ring malaman kung ano-ano ba yung mga karaniwang sakit ng rabbit. Yan. Tulad halimbawa ng diarrhea, mange o mangge, yan, heat stroke. So yan ay ilan lamang sa mga nakamamatay na sakit sa ating mga rabbit. So once again, meron tayong video niyan. So panoorin nyo na lang po. Okay? Number 8 is, paano ba ito gamutin? Yung mga sakit na ito. Ba? So may mga proper care or proper management na tinatawag para gamutin ang iba't ibang klaseng sakit. Okay? Tulad halimbawa ng mange o mangge. So, may video tayo dyan kung paano nga ba ini-injikan ng ivermectin yung ating alagang rabbit. Okay? So, yun, marami na yan. Meron tayong 3 videos regarding sa mange. So, panoorin mo yan. Marami kang matututunan dyan. Number 9 is, when is the best time para maglinis ka ng cage? So, importante yan. Number 1 is kalinisan, para hindi magkasakit yung ating mga alagang rabbit. Okay? And also, kailangan meron ka ding time para makipag-bonding sa iyong alagang rabbit. Okay? So, napakahalaga sa kanila yon kasi isa pa sa characteristics nila is very social animals talaga sila. Gustong-gusto nila din na nakipaglaro. So, ako dito sa rabbitry natin talagang binabati ko sila every morning. Good morning! Hi! Kamusta? Ganon. Ganon ko sila. So, very important sa kanila yun para ma-uplift yung energy din nila through the day. Okay? Before we proceed to number 10, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa ating mga subscribers and sa FB page, FB groups, family and friends na sumusuporta sa channel natin. So kung ikaw hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe! Okay. So number 10. This is very important. Alamin mo sa iyong sarili kung ang mga nabanggit nating topic kaya mong gawin. Okay? So, okay? So, ikaw na ang magde-decide. And I'm sure naman that if
you try it, you're gonna love it. So once again, sana may natutunan ka dito sa video natin na ito. Okay? So thank you and God bless you.